Welcome back mga ka-DDS, nagbabalik tayo para sa Duterte, para sa Pilipinas. So panoorin natin yung naging live nila attorney sa kanilang programa sa SMNI nila Attorney Guanzon at ni Ma'am Cathy Binag. Ang panoorin nila ay si Attorney Paulo Panelo, yung lawyer ni Bibi Sara against dun si kay Madriaga. So panoorin natin, no? Kasi napakaganda ng yung mga binibitawan nilang komento doon about sa mga nangyayari sa bansa natin. Sobra na or talagang overruled, the judge will say, let it remain the records. It is set to the credibility of the witness. Pero ikaw, pinastrike mo off the record ang manifestation of cess at objection ng kapwa mo, congressman. Yan talaga, sumusobra na kayo dyan. Kaya dapat yung house rules ng committee na yan, ilabas nyo at kailangan si Luistro ay mag-stick din sa rules. Iakyat nyo na yung impeachment na yan kung masyado kayong atat na ipa-impeach si BP Sara. Iakyat nyo na sa Senado. Please lang. Tama na ang propaganda nyo dyan at fishing expedition. Pinapak nyo Paolo, pinapak nila yung complaint nyo. Anong kulang dyan? Ipasok. Anong kulang dyan? Ipasok. Tingnan mo na ang ginagawa ni Congressman, my former student Terry Ridon. At saka, diba? Attorney Paulo, what do you think about it na sa ginagawa nila, parang binigyan nila ng dahilan ng Supreme Court ulit pag inakyat yan doon na hindi na naman matuloy yung impeachment? Kasi ang dami lang bawal na ginagawa ngayon, di ba? Well, ang komentaryo ko dyan is paano kasi takot sila sa patas na labanan. Kasi alam nilang hindi nila matatalo si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment o sa eleksyon. Kaya sila nagkakandara pa na siraan siya, na mag-fishing expedition para mag-imbento ng ebidensya. Yun ang totoong dahilan dyan. At alam nilang wala silang ganong pagkakataon sa Senado. Ito pa, Attorney Paulo, ako bakit talaga kalukuhan itong proceedings si Luistro Pero mo, allowed ba yun na si Chua? I just searched him, abogado pala ito si Chua. Talaga? Abogado to. Abogado nga siguro kasi ginogol ko Yung si Chua, meron ba tayong picture dyan ni Chua? Ayan. Meron pa siyang dalawang duffel bag. I-introduce niya sa evidence yung dalawang duffel bag na hindi naman yun ang dinala ni Madriaga doon. Hindi naman yun naka-attach yung pictures na yun sa basta lang dala si Chua doon for effects na ito ba, ganito ba kaliit, kalaki ang duffel bag na pinaglaman ng 35 million? Ay hindi po. Nung sinabi ni Madriaga na hindi, sabi niya, ito, what about this one? Alam mo, Attorney Congressman Chua, kung sa husgado, marap ka sa akin ganyan, kalalampasok na. Hindi introduce ng complaint, ipapasok mo, you're acting there as a judge, di ba? You're actually acting there as a judge because you are going to vote. Tingnan mo to, mga kababayan, tingnan niyo si Chua, Chua, parang, Chua, nagbibenta ni Chua, nagbibenta ka, magkano ba yun sa kaliwa mo? Magkano, Okay. 1.5, masyado na ang mahal yan. Yung walang pangalan, 800? Yan na lang amin. Alin ba dyan talaga? Ang binibenta mo, ay, isusoli mo na. Wala raw bumili. Walang bumili. Talaga ito si Attorney Chua. Sana magharap tayong dalawa sa husgado someday. Yan ang wish ko lang. At nakakahiya sa Adidas na ang nilagay mo dyan. Peche na bag! Nakakuha ko sa Adidas. Tablang ito Peche na bag yan Adidas na yan. Nilagay mo dyan. Ano ka ba? Congressman Chua. Masyado siguro talagang atat na atat mag-blood-blood. Nababalatan sila, Attorney Paulo, no? Sa napanood natin sa nakaraang hearing, kitang-kita natin ang kanilang layunin ay siraan, i-character assassinate, imalay ng ating Vice Presidente. Kasi tama ka, kasi hindi nila magagawang labanan siya sa patas na labanan. Kaya nga, sa mga kababayan, kaya nga po si VP Sara hindi humaharap kasi gusto niya isampa na yung kaso, dun siya sasagot. Hindi katulad nito na mala pelikula ang ginagawa, na meron pang script, meron pa tayong best actor, may mananalong pang famas, and all, di ba? Talagang iba-iba yung laban nila Kasi they really wanted na ma-psych nila or ma-brainwash nila ang tao na ganito si VP Sara. And maganda yung ginagawa ni VP Sara na hindi humarap. Kasi ba't kaharap? Sa alam mo naman na ang gagawin na sa ibababoyan. Tsaka kitang-kita nyo naman dyan sa Congress. Anong ginagawa nila pag meron lang magki-question? Alam mo yung nakakatawa?
Yung sinasabi ng witness, ang dami-daming sinasabi. Sabi Pero nito, pag tinatanong mo, bawal. binisita pa daw siya ni VP Sara doon eh. Sino ba tong gwapo na ito bibistahin ng Vice President? Actually, Attorney Bing, dun sa usapin na yon, pang ilang version na yan ng kwento kasi nagbago-bago na. Ang unang kwento niyan ni Madriaga, according to Attorney Palad, ay binisita daw si Madriaga sa kulungan ni VP Sara para pigilan na mag-testify. Yun ang unang labas nila nung December pa lang. Ang problema, wala pang isang linggo, lumabas na agad si Secretary John Vic Remulla para pasinungalingan yon. Ang sabi niya, hindi binisita ni VP Sara si Madriaga. Ang binisita niya, si Congressman Teves. Si Arne. Oo. So ngayon na nahuli na siya sa kasinungalingan niya, bago na naman yung version niya. Ang sabi niya, hindi siya talaga binisita ni VP Sara, kundi dumaan lang daw si VP Sara, tapos nag-hi. Tapos, pinatawag daw si Madriaga ng jail warden. May telepono daw. Inabutan ng telepono, tinatanong, tapos yung sa telepono daw, si VP Sara daw yung boses sa kabilang dulo ng linya. So, Dapat sabi na nila itong jail warden. At saka yung telepono, ipa-forensic. hindi, pero pabago-bago kasi siya ng kwento kasi puro kasi nungalingan nga ang sinasabi nito. Parang yung painting, ang sabi, ako nagbigay niyan. Nung lumabas si Tanya Gaysanali, iba na. Parang inutusan daw siya ni VP Sara na magkopyahin yung painting na yon. So pinapakomento ako, ang sabi ko, final na ba talaga yung kwento na yan? Kasi hanggat Ang daming diba, verses. papalit ng papalit. So antayin na lang namin yung final version bago namin sagutin yan. Oo, at saka, it's already attorney. You may not want to say it, pero I will say it. This is already a done deal. Itong sinatawag natin na kangaroo courts. Bakit kaya kangaroo sinatawag pag kangaroo court? Anyway, from what you see, mga kababayan, na ang proseso dito ay masyado na pong partisan. Wala na pong fairness tsaka impartiality. At na-feel yan unang-una ni Congressman Paulo Marcoleta. Halata na po yan. Kaya ngayon, magtataka sila, bakit ang mga abogado ni VP Sara at si VP Sara ay umakyat na naman sa Supreme Court to question the due process requirement in the Committee on Justice. Bakit kayo magtataka? Talaga namang kahit sinong manonood sa inyo, halata naman na kahit kapwa nyo, Congressman, ay ipapastrike off from the records ang kanyang objection o manifestation. Buti na lang yung Vice Chair na si Congresswoman Jennifer letter L from Mindanao, ang objection niya was in the form of a manifestation na sinasabi niya na dapat yung complaint lang ang titingnan natin. Hindi na tayo pwedeng magdagdag nang wala sa complaint. O yun, bakit niya hindi pinastrike from the records? That's exactly what Paulo Marcoleta was also saying. Pero hindi niya pinastrike off kasi vice chair niya sa Committee on Justice, di ba? Part ng majority. Attorney din pala yun. At mukhang first termer itong Congresswoman Jennifer. Lagbay. Lagbay. Yun. Kaya, makikita na walang impartiality. Walang fairness, which is a number one requirement of due process under the Constitution. Yes, correct. Is that any agency or body that will make decisions must be impartial and must be fair, di ba? And follow the appropriate procedural rules. Dagdagan ko lang, Attorney Bing. So, tama yung sinabi mo yung fairness kasi ang hinihirit ng mga miyembro ng House Justice Committee. Sumusunod kami sa due process, naghihiring na nga tayo, inimbitahan na nga dito Pero kaya naman talaga may due process para may fairness. Kung sumunod ka nga sa due process, sumunod ka sa procedure, bigyan mo ng pagkakataon sumagot, pero yet, hindi patas yung nangyayari dyan sa hearings sa House Justice Committee, wala pa talagang due process. Kaya yun ang gusto po nating makita na sana madulog sa Supreme Court, yung issue ng fairness. And I hope the Supreme Court will act on it in the appropriate time naman. Wag naman yung aning kupang damo kung patay na kabayo. But based on what the Supreme Court ruled in the first impeachment case, it was timely naman yung paglabas nila ng desisyon na yan. At saka, masabi ko lang
under fire si